Yun na guys, nakasalang na ang ating labahin. Hintayin na lang natin siya matapos. Good morning, ayan guys. Nakapagsalang na ako ng aking mga labahin eh. Hintayin ko na lang yun matapos. Mamaya isasampay ko na lang. Ito, nagkakapi ako tsaka pandesal. Ay, nalaglag ang aking pan. Guys, anong almusal nyo? Pagdating talaga ng Sabado, ang dami-dami natin gagawin. Hindi nyo maglalaba, maglilinis ng bahay, di ba? Lahat ng mga nanay, alam ko, ganyan ang mga ginagawa. Pagdating ng Sabado, mamalingki ka. Siyempre, nandito lahat ng anak mo sa bahay. Pero ako ngayon yung panganay ko may pasok. Yung dalawa ko nandito sa bahay. Oh, pagkatapos ko magsalang ng labahin, ito nagkape na ako. Kakain ako kasi nga mamaya-maya. Maglilinis naman ako, magmamap ako ng sahig. Kasi dito sa amin guys, hindi po pwedeng hindi ka magmamap. Hindi ka magwawalis kasi ang dami naming aso dito sa loob ng bahay. Aso, pusa. Ganito sa bahay namin. Mahilig po kasi ako sa pusa at sa aso. Ang sarap talaga ng pandesal no guys. Sino kaya nakaimbento ng pandesal? Sino kaya nakaimbento ng kape? Ang gagaling no. Alam niyo guys, kahapon, nanood ako sa mga YouTube. Yung mga yung mga may-ari ng Mercury Drug, may-ari ng Jolis Bakery, ay ng pandesal, yung mga ganun. Noon pala, sobrang hirap lang din ang buhay nila, nagbabasura lang sila. Alam niyo ba yung may-ari ng ng Mercury Drug? Nag-umpisa lang siya sa, lang siya guys ha, nagbabasura lang siya. Ngayon, ang ginawa niya, meron siyang 100 pesos. Yung 100 pesos na yun, ginawa niyang puhunan. Ginawa niya, nag-invento siya, siya ng gamot. Iyon yung may-ari ng Mercury Drug, lalaki siya pero namatay na siya ngayon. Ngayon, ang ginawa niya, pinamana niya na lahat sa mga anak niya. Yung mga ari-arian niya, hamakin mo 100 pesos lang. Yun yung naging puhunan niya sa paggawa ng gamot. Eh, syempre noon, yung 100 pesos na yun, sobrang laking value na noon. Eh ngayon yung 100 pesos. Ano bang mabibili mo, di ba? Ang pandesal lang yun. Ang may-ari ng Judas, pandesal noon. Napanood ko rin siya. Sobrang hirap lang din ang buhay niya. Ang ginawa niya noon, lang din siya, nagbabasura, nagwawalis-walis, ganyan. Ang ginawa niya nung sumahod siya, ang ginawa niya dun sa pera niya, pinampuhunan din niya. Gumawa siya ng nag-invento din siya ng mga tinatinapay. Di ba nakakatawa pag magaling ka talaga. Hindi nakapagtapos ng yung mga yun ng pag-aaral. Ano bang mas mahalaga? Makapagtapos ng pag-aaral o yung yung may sariling ang tawag dito, sikap. Yung marunong dumiskarte sa buhay, yung ganun. Ang galing, ang galing nila, nakakahanga. Ang dami pa yun guys, yung napanood ko kahapon. Nakakatuwa. Eh sobrang yaman nun nila. Tapos yung pinakamayaman sa buong mundo na na pulubi, napanood ko na sa Amerika. Meron siyang may-ari siya ng apartment na hanggang 5th floor. Napakayaman niya, di ba? Yumaman siya dahil lang sa pagmamalimos. Sa Amerika yun, guys, pinakamayaman na na pulubi. Di ba? Nakakatuwa, no? Mamalimos na lang kaya tayo, magbasura na lang. Pero ngayon, mga ganun yung value, lalo ngayon, yung value ng ng pera, sobrang sobrang mahal na ngayon ng mga bilihin. Dito mamalimos ka kahit gaano kalaki pa yung kinikita mo, nauubos lang din sa bilihin. Kaya kailangan talaga sa panahon ngayon madiskarte ka. Madiskarte ka sa buhay. Ang sabi nga nila, oo, may pinag-aralan ka. Nakapagtapos ka ng pag-aaral. Pero kailangan, syempre, pag nagtapos ka, apply ka ng trabaho. Mas maano pa rin, mas maganda pa rin yung talagang mindset. Tsaka kailangan madiskarte ka sa buhay kahit di ka nakapagtapos ng pag-aaral. Basta madiskarte ka, magaling ka sa pera, magaling ka mag-business. Yayaman ka. Hindi ba nakakatuwa? Kailangan mindset lang talaga. Gamitin ang utak, gamitin ang diskarte. So, yun lang guys. Bye! Have a blessed Saturday. Then guys, as all.